Hindi bali mawala ng buhay mo. Dahil buhay natin, hiram natin sa Diyos. Siya lang ang may karapatan kunin sa atin at bawiin. Hindi natin pinipigilan. Basta importante, before we die, before we take up a last breath, binigay na natin ang ating buong buhay, kaluluwa, espiritu sa ating Panginoon. Binalik na natin sa Kanya. I-acknowledge sa natin ng Diyos nga siya ang ating buhay nagmumula sa Kanya. Ang ating lakas nagmumula sa Kanya. Ang lahat nating buhay, hiram natin sa ating Panginoon. Kaya Lord, ibigay na namin sa iyo lahat ng bagay, sa iyong kalooban. Bahala ka na. Kahit buhay pa tayo, mayroon tayong hingiin, karamdaman, pagalingan ng karamdaman. Gusto natin magtrabaho, anong bagay gawin natin? Sabihin palagi natin, Lord, kalooban mo masunod sa aking buhay. Kung tanggapin mo ako magtrabaho, patrabahuhin mo ako, buhayin mo ako, pangalingin mo ako, pagpalain mo ako, ang kalooban mo, Lord, ang basunod sa aming buhay, hindi ang aming kalooban. Pag sinabi mo na, ang Diyos nang bahala doon, magbalanse. Amen? Amen. Basta importante, first of all, you submitting yourself for His will, and we aligning our personal desire with His plan, and trusting in His plan, and trusting in His sovereignty, even when facing difficulties and hardship, trials in life. That emphasize that we prayed, your will be done, Lord. That is a prayer of active obedience. Aktibo ng pagsunod. And surrender, fully surrender, at acknowledging God's authority and power. Because He is an ultimate provider to give good for us. He knows what best for us. In the end, alam ng Diyos anong maganda para sa atin. Kung pagpalain tayo hindi, buhayan tayo hindi, palangit tayo hindi. Ang Diyos na nakaalam. Basta tayo, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Not our will, but Thy will be done, Lord. Palagpagan po natin, Diyos, Panginoon. Everybody say, praise the Lord.